Good evening po, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang yung pong likod. So today is October 23, 2025. At tayo ngayon ay dito sa may The Grove. Dito yan sa may E. Rodriguez, sabi nyo, Ugong Pasig. At dadalhin po natin ito sa may Juan Abisha Residences sa may Rosa Albero, Loyola Heights, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, dito na tayo. At ganun din po sa rules mismo ng Ombudsman. Yung sa rules ng Ombudsman sinasabi na wala silang jurisdiction insofar as the disciplinary action of the members of Congress. So without, so with or without yung inilabas din na yung desisyon ng Ombudsman para nga dismiss din itong kasong ito mula dun sa kampo, Senador Joel Villanueva, with or without that, meron kayong sinasayad nga na batas na hindi saklaw ng Ombudsman itong Kongreso. So parang ito rin nagiging shield. Parang shield ito, no? Kumbaga kaya hindi na ipatupad din noon. Tama ba, Senator Dulon? Hindi po shield. Yan po ang batas natin. Oo, yes. Oo. Yan ang batas natin na nagsasabi na ang Kongreso lamang ang pwede magdisiplina sa kanilang mga miyembro. Hindi po yung ibang opisyal. Dahil halal po ng taong bayan ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya hindi po pwedeng disiplinahin ng isang appointed official. Oo. Oo. Pero sinasabi rin ni Ombudsman Rebulla na parang bibisitahin niya muli yung kaso kung meron naging pagkukulang. Pag-aaralan ulit. Eh, kung sakaling, sabi niya yun, pwede rin niya pwedeng ma-enforce. Kumbaga, oo, Senator, yung nais niya na i-dismiss, kung mandawa lang ay magkaroon ng week, no? Yung kaso laban na kay Senator Villanueva. Ang pwede pong tumingin yan, yung Senado mismo. Wala namang prescription yan eh. Ibig sabihin, ang tumingin ng Senado, ay pwedeng tingnan kung mayroon mga sapat na osyal para i-disiplina o i-expel si Senator Villanueva. Ang Senado lamang po ang makapagpakita ng ganong disciplinary action. Hindi po ang Ombudsman. Sangayon sa batas at sangayon sa ating saligang batas. At speaking of the Ombudsman, Senator Dillon, kayo yung Senado po ulit kahapon dahil nga doon sa educational meeting na Senate Committee for Justice at ng mga kasamang komite. And ano po doon sa punto ninyo na pagbibigay ng prosecutorial powers sa ICI dahil pwedeng parang tudoble lang yung function ng Ombudsman? Ang maliwanag po sa ating saligang batas, ang may kapangyarihan upang mag-prosecute ng makatiwalian sa pamahalaan ay ang Ombudsman. Hindi mo pwedeng ilipat po ito sa ICI. Bawal po yan dahil yan po ay nasa saligang batas na isang kapangyarihan ng Ombudsman. Kaya ang importante po dyan na sundin natin ang ating batas, but let us strengthen. Halimbawa, ang Ombudsman, kulang sila ng abogado. Yung pag nakita ko gusto nilang mayroon 200 abogado na pinapa-apply na ulit. At ang importante sa akin ay palakasin yung natin yung mga ahensya na siyang magbibigay ng kapangyarihan para binibigyan ng kapangyarihan upang i-prosecute itong at ang mga nagkakamali. Para sa inyo ay pabor lang kayo na bigyan para maging fact-finding, manatili lang sa maging fact-finding committee. Ito po na... Hindi po sa ayaw po, gusto po. Yan po talagay sa saligang batas. Pero, Senator Dillon, hindi ba pwedeng ICI at magtrabaho na lang kasama yung Ombudsman para rin mas mapingit? Hinihintay din natin yung pagsasabatas pa para mabigyan ng dagdag na kapangyarihan itong ICI. Oo, bibigyan natin ng suporta, ngunit ang proseso ay nakalagay po sa ating saligang batas. Ang proseso, ang Ombudsman ang siyang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Hindi mo pwedeng ilipat ito
sa ICI na sila ang magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Pwede sila fact-finding, recommendatory doon sa ombudsman. At sa panahon ngayon, pag nirekomenda yan ng ICI, hindi na pwede halos wala ng option ang ombudsman kung hindi dalhin sa Sandigan Bayan. Yan po ang proseso at hindi po natin pwedeng magpaliban yan unless we amend our constitution. Sige, marami pong salamat, former Senator Franklin Drilon. Marami pong salamat sa mga explanation po ninyo. Okay. Okay, ito, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sila Linya Corpus at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 41 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istreta sa Metro at Mega Manila. Magpapatuloy ng ano ba itong binabasa kong ano? Parang mali yung binabasa ko. Mapapanood naman mamaya sa issue spotted kasama sina Tony Velasquez sa DZMM Teleradyo Cable Channel, DZMM Teleradyo YouTube Channel at DZMM Teleradyo Facebook page. So paano? Bye! Ang balang makapagang at kutsyonan sa ATM. Anong take mo? Ng DZMM Radio Patrol Phase 30. Dapat ulit ako sa Philippines. Oo. Bakit blue? Oo. Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun, hindi ko inaasahan na ma-aksidente na pala ako. Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injuries. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrians, sumunod sa tamang dapat may kampana para sa road safety. Ito po, Senator Bosa ng DOH. Via Health. Pagpanik ng kamay. Kalmayan para di kaligtasan. Dust, cover, home. Pag nasa labas, lumayo sa mga gusali, onte at mabibigat na bagay. Huwag gumamit ng space or plastic na lamang. May kubay na nagpapala ng daan. Prime Media. Prime Media. That's not all about it. Yeah, Thank you for the heart's in the right place. Yeah. She doesn't have troubles. Did Madrid win last night? Yeah, 1-0. Yeah. Because it was international break, and like when international break happens, like all the clubs players bid for their respective national teams for the World Cup qualifier next year, right? And no club games happens in Barcelona, Real Madrid, and any other club team is not playing. Now they're back. It's been like 2 weeks. I've been waiting for it. Really slipped my mind. Sa ano ma'am, dito sa television, hold muna natin ma'am. Ayaw natin yung mga biktima na upload dito sa television ma'am para mag-start ang mga camera yung
sir, na gagawin natin na Maaaring maharap sa kaso ngunit kung physical injuries ang driver sa bus. Sa SMR Davao, Tayo Marino Jr. ng PRT News, show para sa Pilipinas. Nagbabala ng habang buhay na kanselasyon ng lisensya ang LTO laban sa Wow. matatang Damn, Wow, man. that's like, Big win. yeah, that's a big pull. Assistant Secretary Marco nanawagan ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na bigyan ito ng mas malawak na kapangyarihan sa investigasyon ng mga substandard at taking flood control projects sa pagdinig ng Senate Bill 1215 na layong lilikha ng Independent People's Commission o IPC. Sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nahihirapan silang bago ito ng daloy ng pera dahil kulang sila sa access sa bangko at tax records. Nais din ng ICI na masilip ang mga text messages ng mga opisyal at kontratista na posibleng nag-uusap tungkol sa pera. Ayon kay ICI Commissioner Rogelio Singson, dapat bigyan ng immunity laban sa mga kaso ang mga miyembro ng komisyon. Nagpasa na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na simula sa susunod na linggo ay isa sa publiko na nila ang mga pagdinig sa anomalya sa flood control project. Ito'y sa harap na rin ang panawagan ng maraming grupo at mambabatas. Kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Attorney Howard Calleja, Professor of Law at convener ng One Sambayan. Magandang hapon po, Attorney Calleja, and welcome back dito po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat at siguro dagdag ko lang tayo rin ang spokesperson ng Premium Peso Movement na talagang nangunguna sa pagkatok dito sa ICI na kanilang i-open at gawing transparent sa kanilang mga proceedings. Alright. Attorney Calleja, ano po ang reaksyon ninyo na sa wakas na bubuksan na ng ICI at isa sa publiko na nila ang kanilang mga hearings? Kaya nga po, nagpapasalamat kami at napakinggan at siguro ayaw naman natin sabihin na nagbago-isip or something. Siguro sabihin natin na liwanagan sila na importante ang transparency dito sa kanilang ginagawang pag-imbestiga at para makuha yung kumpiyansa at yung confidence ng taong bayan na talagang pagkatiwalaan yung ICI, kaya kailangan mong hindi lang accountability pero yung transparency para nakikita yung nangyayari. And this is a good step, no? This is a good first step na para talagang hopefully mabigyan ng aksyon at solusyon itong corruption dito sa mga flood control project. And Attorney Calleja, in favor ba kayo na i-live stream po yung buo or may mga certain parts lang po na dapat? Well, naintindihan namin natin, sabi ko nga, meron transparency, may confidentiality. Parang sa Senado ho yan, di ba? Merong hearing sa Senado, pero meron din executive session kung sa tingin nila medyo ang information sensitibo. So, lumagot up to the ICI kung ano kanilang mga rules and regulations, pero mas maganda na kung lahat ay live stream at lahat ay public, mas maganda po yun. So, siguro, ililipaso nila yung kanilang mga rules. So, tignan po natin kung anong kalalabasan po nito. Marami po ang nagsasabi na hindi sapat ang kapangyarihan ng ICI para investigahan ng maayos ang mga Like ghost without at social media, substandard should be project. Kayo po, Attorney Howard, ano po sa tingin niyo? No, I don't even Kaya use nga po, social media in class. I just nakita do ko rin na other work. nagkaroon din ng hearing sa Senado tungkol sa I've been mga playing my bills na sticker pinapas game. para dito na sa People's Commission sa bill ni Senator Dilima 12 hours is half the day, ni man. Senator flood cleanup or corruption na ito. Ako, maraming salamat po sa inyong oras. Kami kayo dito ang Kada Balita, Attorney Howard Calleja. Sir, mabuhay po kayo. At Magandang po. Siguro sa habang ko lang, naalala ko lang, every Friday, kami sa Premium Peso Arts, because yung para nakakatek na World Barrage, isa po kami every 6 o'clock, and then World Barrage after. So, November 30, magandaan natin na pakita natin yung ating dalit at pagpantay dito sa mga peso na hindi natin sila iiwanan hanggang hindi sa nila makakasang at magpapalit ng pera sa taong bayan. actually ko nga, Attorney, mukhang mas malaki po sa November 30. At saka hindi na Metro Manila po
Panyera. Salamat po at nabuhay sa kayo. Hinihingi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Senado na ipatupad ang kautusan ng Office of the Ombudsman noong 2000 na nagugutos ng pagpapatalsik kay Senator Joel Villanueva. Naniniwala si Remulla na agad maipatupad ang 9 na taong kautusan sa pamamagitan ng liham na naglalaman ng desisyon na dapat umanong ipatupad ng Pangulo ng Senado. Matatandaan na taong 2016, iniutos ni dating Ombudsman Conchita Calcio Morales ang pagpapatalsik ni Villanueva na nooy kinatawan pa ng Back Party List. Napatunayan kasi siyang guilty at siyang naibaba sa maling paggamit ng Priority Development Fund o PDAF noong 2008 na kalaunan ay inineklara ng Korte Suprema na labas sa konstitusyon. Ayon kay Remulla, kung tatanggihan ng Senado na ipatupad ang utos ng pagpapatalsik ni Villanueva, nakahanda siyang dalhin ang kaso sa Korte Suprema. Tinawag ni Senator Joel Villanueva na panghaharas ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pagpapatupad ng umano'y dismissal order laban sa kanya. Ngayong hapon lang nagdaos ng press con si Ombudsman Remulla at naroon ngayon si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Mari, ano ang reaksyon ni Ombudsman Remulla sa pahayag ni Senator Villanueva? Check na sorpresa nga itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga sinabi ni Senator Joel Villanueva na harassment at fake news nga raw itong kanyang ginagawa. Dahil tinawag nga na surprise secret ni Ombudsman Remulla ang pagbabasura nga ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 ng dismissal order nito ni Villanueva na inihain nga noong 2016. Kanina nga sa kanyang panayam nga sa media, inamin ni Remulla na wala silang kaalaman sa nangyaring dismissal na ito, na bilang na nga rin ang Senado. Kumbaga out of the dark nga silang dalawa, ang Ombudsman at ang Senado, tungkol sa dismissal na ito. Ani ni Remulla, magsasagawa siya ng investigasyon naman sa Ombudsman kung may nangyaring kabuatan sa loob ng commission body ukol dito. Dahil sabi niya nga kanina, walang nagsabi o nagtimbre sa kanya tungkol sa dismissal na ito sa loob. Matatandaan nga na isinapubliko nga kanina ni Villanueva itong dokumento na nagpapatunay na cleared nga siya mula sa mga kaso sa Ombudsman. Check? Okay. Mari, may tanong na ako kasi kanina may balita na itong nakaso kay Senator Joel Villanueva noong 2008 mo, ay kalaunan niya palang idineklarang labas sa konstitusyon ng Korte Suprema. Yung ginawa niya, yung paggamit. Yung guilty siya at siyam na iba pa. Is it the same case? 2008. Yung nga yung tinutukoy nga kanina ni Ombudsman Remulla ay itong ang tungkol sa PDAP case niya. Kaya inihain ni dating Justice Secretary na inihain nga noong 2008 ni dating Ombudsman Conchita Calcio Morales. And nakita ko, Mari, bukod dyan sa kanilang development nga tungkol sa pagsampa ng sa dismissal case laban kay Senator Villanueva, nandyan din yung DPWH. Pwede ba po sa amin pakitin kung ano yung takay ng DPWH yan, Ombudsman? Check na rito nga kanina sina DPWH Secretary Vince Quezon at ITI Chairperson na Justice Andres Reyes para na maghain sana ng kasong malversation of funds through falsification of public documents at paglabas nga sa kasong anti-graft and corrupt practices laban nga sa 20 individual ng DPWH sa La Union at Davao Occidental, pati na rin sa 2 construction company ng mga lugar na ito. Okay, maraming salamat. Mario Ocampo, live mula sa tanggapan ng Ombudsman. Sa aming pagpabalik, DepEd nagdeklara ng wellness break para sa mga guro at nag-aaral. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Barangada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serve sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Serve sa Facebook o iskan ang QR code nito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Nagkaroon na po ng katuparan ang aming matagal nang hinihiling sa Panginoon na kami ay magkaroon ng aming sariling lupa na hindi na po kami mangungupahan. Sa unang araw ng Expo, nagsahan ang ating mga kababayan na nag-aangat na magkaroon ng sariling tahanan. Pero dahil sa mabilis na proseso, hindi na sila mahihirapang bumila dahil halos lahat automated na. Tiniyak naman ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta na ligtas ang ibon ng mga membro. Ang total assets na po ng Pag-ibig Fund at September ay nasa 1.17 trillion pesos. Yan po yung ari-arian. So, paano nyo ay mauusan? Hindi po tayo mauusan. Lagi lang po sinasabi, basta pag may utang, dapat bayaran. Hanggang bukas pa ang Expo at inaasahan na dadami pa ang bilang ng mga pumupunta para samantalahin ang serbisyo ng gobyerno sa pabahay. Ako si Christian Vascones ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino. Nagsumite ng isang committee report ang Local Government Unit ng Bayan ng Paumpong sa Bulacan sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Nakapaloob dito ang nadiskubre umano nilang mga ghost at substandard na flood control projects sa kanilang ocular inspection. Ayon kay Attorney Izay Nunag, Secretary ng Sangguniang Bayan ng Paumpong, inusisi muna nila ang mga proyekto para matiyak na tama ang mga ebidensya na ipinasa nila sa ICI. Base sa sumbong sa Pangulong website, 11 mga proyekto
ang nakalagay sa bayan kung saan nagkakahalaga ito ng 700 million pesos. Dalawa sa mga proyekto ay hawak ng Wawaw Builders, habang apat naman dito ay nasa ilalim ng mga kumpanya ng Vizcaya, the Great Pacific Builders at General Contractor at YTR General Contractor and Construction Supply. Umabot sa 148,000 ang classroom backlog sa bansa. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Infrastructure Aurelio Bartolome. Anya bukod sa laki ng enrollment, dumagdag sa kakulangan ng classroom ang mga nagdaang kalamidad sa bansa tulad ng bagyo at lindol. Nandiyan din ang paglipat ng mga estudyante sa urban center. Nauna nang sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na 22 lang sa 1,000 classroom na target matapos ngayong taon ang nakumpleto na. Anya tila naging prioridad ng DPWH ang flood control project kaysa pagtatayo ng mga silid-aralan. Ayon naman kay Bartolome, hindi kayang matugnan ang shortage sa classroom sa loob ng isang taon. Lalo't limitado ang pondo at nakatuon ang DPWH sa flood control project. Sa reality, hindi rin natin talaga kakayanin ma-address within a year or so. No? Siguro, tulad sinabi ng Presidente sa kanyang SONA na at least by the time this term ends, 40,000 classrooms po tayo. Isinusulong ni Parañaque Second District Representative Brian Raymond Yamsuan ang House Bill number 5242 o ang Abogado para sa Bayan Act na layong magbigay ng libreng pag-aaral sa law students kapalit ng 2 taong serbisyo sa gobyerno. Sa ilalim ng Legal Scholarship and Return Service Program, makakatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng libreng matrikula, allowances at review fees para sa bar exam. Kapalit ito, obligat silang maglingkod sa gobyerno sa loob ng 2 taon matapos makapasa sa bar. Ayon kay Yamsuan, layo ng panukala na tulungan ang mga nangangarap maging abogado habang tinitiyak na magkakaroon ng sapat na mga abogadong magsisilbi sa tao at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay ng panukalang abogado para sa Bayan Act, makakausap natin sa linya ng telepono si Parañaque Second District Representative Brian Raymond Yamsuan. Magandang gabi po, Congressman Yamsuan, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa lahat na nanonood sa ating Greg at magandang gabi sa lahat na nanonood ng Arangkada Balita. Congressman, ano po ang nagtulak sa inyo na ihain ang abogado para sa Bayan Act? Malaki na talaga maging kamulangan natin ng mga abogado, especially dun sa ating public attorney's office. Talagang yung ratio, nakakapanlumo na kasi hindi mo for one client, for one public attorney, 5,600 clients ang pinag-aabihan nila. At talagang nahihirapan na rin mga kababayan natin, especially mga indicted, mga nasa laylayan ng lipunan na talagang maka-avail ng public attorney para sa kanila. At jail system natin, kita nyo, masyado nang marami ang nandun at iba, napaka-petty lang ng mga crimes na na-occupate. Kaya lang, dahil walang nagre-representa sa kanila, kaya talagang nahihirapan din yung ating mga opisyalis ng EJMP na talagang paibisan yung mga legal officers sa lugar na kung saan talagang kinakailangan ng mga abogado. At syempre, tingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan din, especially yung ating mga kababayan may hirap. And Congressman, I'm sure gumawa kayo muna ng study bago nyo hinanod itong act po na ito. Ano nakita niyong rason bakit bumaba yung bilang ng mga abogado? Actually, ang problema mo dyan, unang-una yung tuition fee masyadong mataas. Talagang yung mga kababayan natin na gusto pang mag-further ng studies nila sa kanilang mga craft, especially kapag aabogat ka, talagang mahal yung libro, yung mga ginagamit na materialis, pati yung tuition fee na pagkataas sa atin. Ang average niya nasa mga 32,000 pagdating sa public o education. Tapos pagdating naman dun sa ating mga private schools, nag-range sa 50,000 to 100,000 per sem.
And talagang malaking bagay yun kung may isa natin yung mga programang ganyan para makatulong din tayo na talagang professionalize din yung ating mga kababayan at yung public service din natin and mabigyan natin ng konting political responsibility din na makapagbalik tayo dun sa mga talagang gustong mag-aral at gustong pumasok yung profession ng ating abogado. Paano po pipiliin ang mga karapat-dapat na estudyante na makakatanggap ng scholarship sa ilalim nitong scholarship na ito and itong return service program? Actually, ang kailangan natin talaga tingnan sa yung talagang kakayahan din ng estudyante for sinong study. Kailangan din na sila ay talaga nagtatrabaho din kahit paano para maibsan yung kanilang pag-aaral. Yung mga working students na talagang meron naman mga ongoing na trabaho pero gusto mag-aaral sa gabi at gustong iangat din yung kanilang mga career pagdating sa public service. At isa rin dyan, din natin yung mga nasa private area at gusto talagang magkaroon din ng opportunity study at may kakulangan ng talaga sa tuition na mabayad sila. And yung implementing rules and regulations naman natin dyan, ensure natin na yung pag-process natin ng mga papeles nila kapitan din sa mga requirements na kailangan natin para tuloy-tuloy. Kasi mahirap bigyan natin ng scholarship tapos hindi na maitutuloy. Sayang lang. So, yung process para yung ano yan hindi na diba may tertiary education subsidy at saka yung tulong-tulong program na ginagawa ngayon ng SEP. Yung mga requirements doon talagang strict yung implementation para tuloy-tuloy yung pag-aaral ng Ito po. estudyante. Sa Yung Robinsons. 20,000 subsidy na ibigay namin dun sa mga estudyante na scholars namin. Dito sa kabila? Para dun sa mga tulong-tulong na tertiary education subsidy. Ganun din yung gagawin namin requirement in terms of kumbaga pag-comply din sa pagpipilik ng mga kandidato natin para dito sa ating abogado para sa bayan natin. Yun Congressman, no? Paano kunyari ako yung nag-apply doon, then pagdating ng second year, ay parang naisip ko, ako parang hindi yata para sa ating konkurso na ito. Pero nag-gastusan ako ng scholarship ka, paano po ang gagawin ko? Paano yun? Lilipat ka ng course. Definitely, matitigil. Pero yun nga, paano kung dumami yung mga estudyante? Wala po mo. Natatayang yung pera po. Yun, actually, yung pinag-aaralan namin yun sa mga issues na nangyayari sa tulong-tulong at sa tertiary education subsidy na ongoing. Ganun na rin yung ginagawa namin. Oh, 474 po yung ano yun po. Tinitignan din namin yung background, tinitignan din namin yung mga qualification at tinitignan din namin yung type ng estudyante. At nag-including na rin actually ang set sa pagtingin sa mga kwalifikado na pinapasok natin sa programa. Kasi para nga maituloy natin at tama ka dyan, Rex, yung sinasabi mo, totoo yan, na kukunin at sila magbabago kasi sila ng karente. Yung mga mitigating circumstance na nangyayari minsan sa buhay ng tao, di ba? Na bigla nagkaroon ng problema sa pamilya, hindi na Wala po yung si tatay. Bigyan ko kayo ng ano, Nagkakaroon talaga ng problema. Pero sana naman, ito ay Hindi po si 50 lang po yung ano ko dito. Walang pwede. Wala po. Support natin yung program muna kasi hindi natin tignan yung mga problema along the way. But tingin ko naman, in the overall... Sa 10 lang po ito. Malaki may tutulong talaga. 10 pesos lang. Okay na yung 10 pesos po? Pero wala po akong barya. Baka pwede rin tumulong sa mga medical professionals, mga doktor, mga nurse. Baka mga kasi mag-doktor Oo, tama yun. Kasi alam mo, ito mga professional na abogado at saka yung social responsibility. Kasi minsan, di ba, pag lumabi ka na abogado siya, nakakalimutan na yung pag-pro bono, nakalimutan na yung maging, kumbaga, doktor sa barrio. Di ba, naalala mo yung doktor sa barrio, talagang meron mga masarap-raki, mga nagtapos ng doktor, mababa talaga sa mga komunidad, tumutulong. At kasi yung gusto ko ngayong alam ko na kakulangan ng mga abogado sa ating public attorney's office. Hindi sila rin yung nagsasabi sa akin na talagang kontuwa sila nung hinain ko itong batas na to dahil talagang makakatulong na malaki to sa komunidad, lalong-lalo na ang aming Parañaque, maraming mag-victim yung mga mission areas, yung mga talagang nasa laylayan na lipunan na ang dalas niya ng problema, pati yung mga polis nagreklamo dahil
wala silang makausap na mga abogado na mag-witness sa mga kanilang mga kasong pinafile dun sa mga Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po. Minabuti ko na, pinag-aralan ko